Hello mga ka-Kikis! This time naman, papakita ko naman sa inyo kung paano ko ginawa yung eyeball and yung dila. Unahin natin yung sa eyeball. Gumamit lang ako dito ng 3 colors sa fondant, white, blue, and black. Bilugin lang mabuti yung pinaka-white fondant para yun yung magiging eyeball natin. And then yung light blue fondant naman, yun naman yung magiging pinaka-iris ng mata. Bali, ipa-flat lang natin siya ng manipis tapos saka natin ipapatong dun sa eyeball. Medyo napalaki yung una kong gawa kaya binawasan ko at gumawa ako ng mas maliit para match yung size niya dun sa pinaka-eyeball. Ipa-flat lang natin siya dun sa pinaka-eyeball para dumikit siya. And then, kukunin natin yung black fondant, yun naman yung magiging pinaka-pupil ng mata. Tapos, kukunin lang natin yung tamang size niya. Pag nakuha na natin yung tamang size niya, i-remove muna natin. Kailangan din kasi natin lagyan ng ugat-ugat yung pinaka-iris ng mata. Gagamit lang tayo dito ng manipis na paintbrush and blue food color. Lalagyan natin siya ng mga line na parang pinaka-ugat ng iris. Pagkatapos natin lagyan ng mga ugat-ugat, ibabalik na natin yung black fondant, yung pinaka-pupil ng mata. Press lang din natin para dumikit siya. Then, retouch natin yung mga ugat-ugat. Tapos, kuha tayo ng maliit na fondant, saka natin ididikit sa pupil. Para naman maging creepy siya tingnan, guhitan natin ng mga ugat. Gamit tayo ng red food color para yung mga magmukha siyang dugo na namuo. Medyo damihan lang natin yung line niya para mas maging visible yung mga ugat-ugat niya. Yan, tapos na yung ating eyeball. Sunod naman natin yung dila. Gamit lang tayo dito ng light pink na fondant. Pinapahiran ko lang din dito ng shortening para mas madali siyang i-flat and hindi siya dumikit sa kamay. Ginamitan ko na din ng rolling pin para mas maging manipis siya. Tapos guhitan natin siya sa pinakagitna niya para yun yung magiging line ng dila. And then para naman magkaroon siya ng taste buds, tutusukan lang natin siya ng mga maliit. Tapos, para magmukha siyang putol na dila, puputulan lang natin yung kabilang side, yung kabilang dulo. Para naman maging creepy din siyang tingnan, kukulayan din natin siya ng red food color.
Dadamihan lang din natin yung color red, and then i-combine din natin yung cocoa powder and red food color para mas mukhang namuong dugo, para magmukha siyang naliligo sa sarili niyang dugo. Yan, tapos na din yung ating dila. Tapos na lahat ng topper natin, pwede na silang i-topper sa cake. Please like and subscribe.